Taong 2002 nang una maglabas ang kautosan ng nooy Department of Transportation and Communications para sa modernisasyon ng mga bus. Sa ilalim nito, hindi napapayagan ng mga bus sa 15 taon o higit pang tanda na pumasada. At ngayong kinatigan na ito ng Court of Appeal, sinaasahang libu-libong driver at operator ang maapektuhan na handa naman daw tulungan ng Department of Transportation. Narito ang aking report. Bilang na nga ba ang araw ng mga mausok, mabagal, tumitirik at peligroso mga bus sa kalsada? Sa utos kasi ng Court of Appeals itong July 1, kinatigan ito ang Department Order ng Department of Transportation and Communications o DOTC para sa phase-out ng mga bus sa 15 taon o higit pang tanda. Kinilala ng Korte ang layunin ng mga transport officials para hindi lang mas maging moderno, kundi mas ligtas ang transportasyon para sa kapakanan ng mga commuter. Tinukoy sa desisyon ang dami ng mga aksidenteng sangkot ng mga bus at sinabing mas mahalaga ang buhay kaysa sa karapatan ng operator na gamitin ang kanilang mga ari-arian. Balak iapil ang desisyon ng Court of Appeal sa Korte Suprema. Libu-libong empleyado raw ang maapektuhan na karamihay empleyado ng mga maliliit na operator ng minibus sa buong bansa at hindi kayang bumili ng mga brand new unit. Nung una pa lang, yun na talaga ang ano nila na bigyan sila ng tamang panahon o subsidiya para nga talaga makasabay sila at magkaroon ng hanap buhay. Yun ang prayer din nila. Huwag daw mag-alala ayon sa Department of Transportation dahil isang pagbibigay ng soft loan sa transport operator sa mga plano para tuluyang maipatupad ang modernization sa transport sector, partikular sa mga jeep at bus. Hindi rin naman daw nila mamadaliin ang implementasyon nito. The operators are, of course, this is their means of profit, no, and it's also employing a good number of people, and the rationale is the aim is not to displace people.